Ang ating mga kausap. Manong Joe, good morning. Ay, good morning, Kakiko, at sa inyong mga tagapakinig sa Radyo Pilipinas. Isang magandang umaga po sa inyong lahat at blessed day, December 8, Immaculate Conception. That's right, tamang-tama, Manong Joe. At nako, kamakailan pala ay pinailawan ng Meralco ang labas ng simbahan ng Metropolitan Cathedral dyan sa San Sebastian, Lipa City, Batangas. Ano po? Pakibigay nyo nga po ang detalye nito, Manong Joe. Well, alam mo, Kakiko, Meralco provide support beyond itong aming franchise area. Yung franchise area namin kasi covers primarily Metro Manila, Bulacan, Rizal, and Cavite, and parts lang ng Batangas, parts ng Quezon, parts ng Laguna. So Lipa is actually not part of our franchise area, but minabuti namin na kahit pa paano makatulong, no? O para so, extension inyong the service area. Actually, it's a corporate social responsibility project. Andun yung aming Chief Operating Officer, si Engineer Ronia Perocho, andin din yung aming head, Senior Vice President at Chief External at Government Relations Officer, si Attorney Arnel Casanova, who used to be President of the Basis Conversion and Development Authority. Si Jeff Tarayaw, ang aming Pangulo sa One Meralco Foundation, andun din. Ilang pang mga kasamahan namin sa Meralco. And yun nga, inilawan namin yung katedral at gayon din yung pagbibigay ng mga gift items. Oo, ano yan isang tuhog na pala ang ginawa dyan, Manong John. I hope you won't mind. Mga ganung bagay nakakatuwa na makita nila. Nagpailaw pala kayo ng mga solar street lamps. I hope you won't mind. Magkano bang ginugugol ng pera ng One Meralco Foundation dyan sa mga ganyang project? Wala lang akong figure dun sa actual na yun. Pero ang foundation, it's a self-sustaining foundation. Of course, the funding also comes from... Manong Joe, nawawala ka. Kabalikan nga natin si Manong Joe at baka natapat sa poste nila. Okay na siya? Okay. Manong Joe, nawala ka eh. Go. Rinig na ako. Sige, naririnig na kita. Mukhang mobile ka. Yes, mobile po tayo. No, anyway, as I said, yung aming foundation is a self-sustaining foundation. And of course, meron ding funding coming from Meralco itself. But that is really shareholder expense. Ibig sabihin, hindi yan recoverable from the customers, no? It's not, it cannot be part of the rate base because by operation talagang CSR. So we absorb the cost, no? But we are happy to do it for our not only for our constituents within our Meralco franchise area, but for all Filipinos, no? Because the One Meralco Foundation really serves all Filipinos, including those in far-flung areas. Hindi mo na itatanong, Kakiko, naglalagay din kami ng solar rooftops sa mga island grids. No? Ayan, yan ng mga ito. Naunahan mo kung magtanong. Naisip ko din lang, yung mga ganong bagay, dyan lang ba sa Lipa ang inyong plano nagawa ng CSR o may mga iba pang mga lugar? May iba pa, and I would be happy to link you. Mayroon siyang information, and syempre dahil araw-araw niya itong ginagawa, yung aming Pangulo, I can set up an interview with you with Mr. Jeffrey Taraya, who is the president of One Meralco looking forward na makausap siya at malaman ng ating mga kababayan niya. Mas mapapaliwanag niya itong mga programa namin. On another note, Manong Joe, ang Meralco pala ay mayroong programang tungkol sa animal welfare. Sige nga, detalye mo nga ito at mukhang dito passionate ka dito. Ako din, ay kaisa mo dyan. Sige, yung animal welfare napakahalaga ngayon dyan. Detalyehin mo nga, Manong Joe. Kwento ko lang, ha? Sige, go. Alam mo,
prior to the pandemic, napansin ko kasi within our compound, maraming gumagala-galang mga stray animals. Alam mo ako, since I was a child, marami na akong alagang hayop no? Particular mga pusa. No? It has been part of my life na mag-alaga ng lalo ng mga stray animals. Pilig ako magpakain kahit dito sa aming lugar. Sa Pasig, kami ng misis ko, ganyan yung aming parang pinaka-in-our little way yung CSR namin sa mga community cats. Nakakatuwa naman, ano? So, sabi ko, maybe I can do something inside the Meralco compound. So, we started conceptualizing this way back in 2018. Unfortunately, Kiko, inabot tayo ng pandemic, no? So, the pandemic put us a hold, temporarily stopped our plan. But when operations resumed after the pandemic, post-pandemic, that's when we were able to put this into fruition and operationalize it. Na-operationalize na namin. 2 years ago, if memory serves, no? 2 years ago na-operationalize na namin. And I'm happy to note that Katropa, which is the name of the program, is working in full operational capability. And we are now also extending beyond the main office sa mga aming sectors at mga business centers. Hopefully, we can replicate this in 2 years' time probably sa kabuuan ng Meralco franchise. Mabuti yung isang inyong CSR at isang na advokasya mo, Manong Jo. Marami talaga ngayon mga subdivision din. Ako, problema nila yung mga dumadaming mga pusa at yung mga aso na kailangan ng kapunin. Paano kayo makokontak? Saan ba yung makakontak para yung halimbawa, mga subdivision owners, mga officers ay makipag-ugnayan sa inyo? Go ahead, please. Well, kami initially, this is an internal initiative yet. Hindi pa kami lumalabas within Meralco. But we have partner organizations, kamukha ng Biyaya Animal Care. Diyos sa doon na lang, yung Philippine Animal Welfare Society. Pero kasi kami, medyo maliit pa tong operation natin, Kiko. We haven't gotten beyond Meralco yet. Hindi pa namin kaya sa ngayon. Even the funding cannot sustain beyond Meralco. Limited yung aming capability sa ngayon. But, baka yung mga nakikinig na ibang organization pa pwede makipag-tie up sa inyo at yes. So of course, alam nila na ang inyong organization malaki din pero kailangan din ng tulong. Kung biruin mo, kung buong Metro Manila to, napakaraming askal at saka mga puskal. Di ba? We have a Facebook page. Okay. Katropa, Katropa. Katropa. I-PM lang nila kami. Sige. Go. Like some part, i-PM lang ninyo po kami sa Katropa. Tingnan po natin, baka pwede tayo mag-partner. Of course, on limited scale sa ngayon, wala pa tayong malaking kakayahan because volunteer expenses din to, Kiko. This is also a voluntary structure sa ngayon. I understand that. So kaya talagang medyo kulang pa kami sa kakayahan. Internal pa lang ito. But who knows, di ba? In the future. Ako, kaisa nyo ako dyan sa iyong advocacyang yan. Yung lalong-lalong tingnan natin, mahalin natin at yung mga nandyan ng mga hayop, or for example, mga pusa at aso na nakagala-gala, baka pwede pang i-rehabilitate, Alright. Maraming salamat sa pagkakataon, Manong Jo. Kahit na hindi pag-uusapan yung pagtaas ng kuryente, yung may mga problema sa reconnection, may mga problema sa nawawalan ng kuryente o may problema sa kanilang linya ng elektrisidad. Pwede natin pag-usapan yan sa mga susunod na araw. Yes. Tomorrow, ayoko lang i-preempt, Sige. Kakiko. I'm poised to announce an adjustment in the bills, pero pina-finalize lang namin, and I will let you know kung ano ba yan? Development. Magandang balita siguro yan,
Sana po. Nagsana na lang ako. Anyway, thank you, Manong Joe Saldariaga. Thank you. Ingat ka, ha? And see you again. All right? Salamat, Kiko. Sige. Bye. Si Manong Joe Saldariaga, si Joe Saldariaga, ang tawag namin sa kanya, Manong Joe. Alright? Vice President for Corporate Communications and Spokesperson ng Manila Electric Company. 10:21 ang oras, sandali lang.